Purihin po ang Panginoon. Ah, I've been praying, I've been studying the book of Hebrews. Ito po ay kasama doon sa ating mga 10 chapter reading. So, nung mga nakarang araw, masyado po akong na-encourage ng Lord sa pamagitan niya kanyang salita sa Hebreo. Kaya ito po ang nais kong salita na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ang aklat po ng Hebreo ay isinulat po ito sa community of believers. Mga mananampalataya po ito na at the point of giving up on Christ. Nangihina po sila dahil sa kanilang unbelief at sa kanilang kahirapan. So ngayon po, madalas naririnig natin na we are in the last days. At saka ang end times po, ang sinasabi po nito ay mga hardships, mga kahirapan, disaster. Ang Yolanda tragedy po, the strongest typhoon in the world, hit the Philippines at nag-1 year na po ito. So, nung mga nakalang araw, pinakita sa news. Yung iba naka-move on na, mga biktima, yung iba hindi pa. So, ganun din po. No? Marami pong mga hardships na sinasabi ang Biblia, financial chaos, yung mga kahirapan, famine, tagutom, gera, at marami pong mga sakit. Kasama ng Ebola. Di po ba? Wala pa pong cure dito. So, we need to be strong and persevering anuman po ang mga sitwasyon natin at tiyakin po natin na matatapos po natin yung race. Meron po ba dito na walang pinagdadaan ng problema o mga pagsubok sa buhay? Sino po dito ang walang pinagdadaan ng pagsubok? Lahat po tayo, di po ba? Amen? Sino pong may pinagdadaanan? Sige po, pagsubok. Actually, lahat tayo. At ang ano po natin dito, mayroon po tayong pag-asa. Amen. Dahil po kasama natin si Kristo at siya po yung ating high priest, no? Siya po yung Diyos na nagmamahal sa atin at siya po yung nagbibigay sa atin ng access, no? Makakalapit po tayo sa kanyang Ama sa kabila po ng mga paghihirap. So tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, salamat po. Nawa, Panginoon, ay buksan mo ang aming puso't kaisipan sa iyong mga salita ngayong umagang ito, upang kami po ay ma-encourage, Lord, magkaroon ng kalakasan sa amin pong mga pagsubok na inaharap. At bigyan mo po kami ng firm decision, Lord, na magdesisyon po kami para kay Kristo, na manatili pong tapat at matyaga, Panginoon, na nakatingin kay Jesus. Siya po ang simula at katapusan magbibigay po ng maturity sa aming pananampalataya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. So ang lesson po natin, looking unto Jesus. Sabihin nyo nga, looking unto Jesus. So lahat po tayo nakatuon ang paningin kay Jesus. Hindi po sa akin. Tingin po kayo kay Jesus habang nagsasalita po ako dito, ang mensahe niya ang ipinapahayag ko. So dalawa po yung key verses natin. Hebrews 12 verse 1 and 2. So yung po mga sa Tagalog, gusto niyo ng version sa Tagalog, open your Bible sa Tagalog. Kasi I am giving the amplified version. Ito po yung meditate kong version ng Hebrews. Dahil po masyado siyang madetalye at talagang you can extract the juice out of the Word of God. So, let's look at Hebrews 12 verse 1 and 2 using the amplified version. Sa mga gusto po sa Tagalog, buksan po ninyong yung mga Bibles. And all together, basahin po natin sa version sa English or sa version sa Tagalog. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hebrews 12 verse 1. Therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, let us strip off and throw aside every encumbrance, unnecessary weight, and that sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us. Verse 2, looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher
bringing it to maturity and perfection. He, for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross, despising shame, and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. Very rich word of God. Napaka ganda po ng salita ng Diyos na ito. So sinasabi po niya dito, tayo napapaligiran ng mga cloud of witnesses. Ano po ba itong mga witnesses na ito? Ang tinutukoy po ditong salita sa Grego ay marturos or witness. Next slide please. Okay. Ang ibig po sabihin ng witness is one who has seen, heard, and performed something, usually at the time of sufferings. Siya po ay nagpapatotoo ng kanyang nakita, ng kanyang narinig, at ng nagawa doon sa sitwasyon na yon na kadalasan po sa oras ng kagipitan, sa oras ng pagsubok, sa oras ng suffering. So, let us listen intently to the Word of God. Dito po, sino po ang sinasabi niyang witnesses dito? Kung nabasa niyo po, sino pong nagbasa ng Book of Hebrews sa ating 10 chapter readings? 4 chapter na nga lang pala. Who read the Book of Hebrews? Kakaunti. Wala na bang nagbabasa ng 10 chapters? 4 chapters? So, napakaganda po yung sa Hebrews 11, nandun yung mga heroes of faith. Ito po yung mga witnesses na sinasabi dito na they were commended by God. Nagkaroon sila ng approval of God. So si Abel, he gave an offering, acceptable offering. Si Enoch, please God. Kaya hindi na siya namatay, kinuha na siya ng Lord, di ba? Si Moses, si David, siniper niya yung bibig ng mga leon, di ba? Marami pong mga heroes of faith dito na namatay, naghirap, pero yung iba hindi na nila talaga natanggap yung promises. Bakit po kaya? Tinanong niyo na ba, bakit kaya hindi nila natanggap yung perfection ng plano ng Diyos? Kasi hinihintay ng Diyos na mag-mature yung body of Christ. Ito pong mga heroes of faith, if you will see, they are Old Testament people. At that time, wala pa yung Pentecost. Di pa dumarating ang Holy Spirit during the Acts of Pentecost. Acts 2. Pero tayo yung church ng Panginoon na nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. So ito po, yung mga heroes of faith in the Old Testament, in-exercise nila ang faith. Tayo po, we are the end-time Christians. Hindi lamang po tayo faith. We are sons of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a son of God. We are the sons of the living God. So, mas po ang ine-expect ng Lord sa atin. Kung mga maraming milagrong nangyari noon, naging matatag sila sa pananampalataya, higit po ngayong panahong ito. Kasi nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin na si Jesus, at nasa atin ang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. So ano po sabi dito? Tanggalin daw po ang lahat ng mga sagabal. Ano yung mga pinapatanggal? Kasalanan, at saka yung mga anumang hadlang. Weight, ang sinasabi dito kabigatan. So tayo po, ang sinasabi dito ay may race. Kailangan po tanggalin ang lahat ng kabigatan para maging magaan. Para po bumilis tayo sa takbuhin. Kung nasa race ka at may dala kang isang sakong bigas, sa palagay mo ba makakarating ka ng mabilis? Hindi po, di ba? Pero dahil maraming pagsubok, ang tingin ko, ang mga Kristiyano, may dala-dalang isang sakong bigas sa dami ng kabigatan na ating pinagdadaanan. Hindi po yan ang gusto ng Lord. Lahat tayo may magpagsubok. Pero ang gusto ng Lord, tanggalin lahat ng mga kabigatang yan. So, kailangan ibigay natin sa Lord yung ating mga kabigatan. Hindi natin kailangan dalhin. Cast all your cares to Jesus. Para sa ganun, as we run the race, magaan na para sa atin. There are trials na di natin kaya on our own. That is why, sabi po dito, sa salita ng Diyos, kailangan natin tumingin kay Jesus. Sabi niya, run with patience. Run the race. Alam niyo po ba, sa araw-araw nating buhay, na tayo ay nasa isang race? Ha? Sino nakakaalam dito na nasa race tayo? May takbuhin tayo.
And there is a prize to be won. Bilang isang Kristiyano, mahalagang malaman natin na hindi tayo nag-iisa. We are running a race and we have a prize to win. So para po madali, may dinagay po ako dito, yung race, R-A-C-E, para po madaling matandaan ng mensahe ng Panginoon. Every believer has been entered by God in the race. So lahat tayo enrolled. Nag-register tayo sa ayaw mo at sa gusto mo, registered ka na. Kasi ni-register ka ng Lord bilang isang mananampalataya. Ano pong ibig sabihin ng race? This is a Greek word that refers to agos. It means agony. Sabihin mo nga, agony. So ang race natin ay hindi comfortable, hindi masarap, pero sabi niya, ito ay agony. So, lalo na in the last days, the agony will become even more terrible. Letter A means aim. The aim of the race is to please God and to win the rewards. So, sa ating pong takbuhin, mahalaga, alam natin bilang isang Kristiyano, our purpose for being is to please God, no matter what your circumstances would be. Letter C, pace of the race, yung bilis, is set by God according to our capability to endure. So, hindi po tayo bibigyan ng Lord ng temptation na hindi natin kakayanin. Together with the temptation, the Lord will give us the way of escape. And letter E, every runner is expected to win. Every runner should finish the race. Every believer should finish the race. So that's the message. R means, ano po yung ibig sabihin ng R sa race? Race. Kasama ka sa race? Amen. A means aim. Anong aim ng race? To please God and win. So you should win. Letter C. What does C stands for? Kapasidad. Lahat tayo may kapasidad magtagumpay. And letter E means expected to win. Sabihin mo sa katabi mo, you are expected to win. I will run the race and win. Amen. Napakaganda po ng salita ng Diyos. So ano po yung prize? What is the prize na inaasahan natin? Is it salvation? Sabi po, salvation is a gift of God. Hindi siya prize. It's a gift of God. Ang prize po na sinasabi niya dito, sa Philippians 3:14, I will just read, take note nyo na lang po yung verse. I press on towards the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Messiah Yeshua. So, a prize natin ay heavenward. Papunta tayo sa heaven. Hindi tayo pang lupa lang. The prize is to overcome and sit down with the Lord Jesus Christ, with the Father, on His throne. Doon sa heaven. So, hindi po matatapos yung ating takbuhin dito sa lupa. Dahil ang katapusan po nito, ang gusto ng Diyos, makasama niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. Yan po ang goal natin. And what a promise, what a blessed hope na nandun tayo. Ito po ang inaasahan natin. Paano po natin gagawin to? Sabi po sa verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan po sa ating takbuhin, so kanina tanggalin daw natin yung mga kabigatan, yung kasalanan, na very subtle po ang kasalanan, inaatake niya tayo at pinapabigat niya yung ating takbuhin. At since kung ginawa na po natin tinanggal ang mga kabigatan, para to keep us going, maging steady yung ating takbo, mahalagang tumingin tayo kay Jesus. Sa office po, yung kaibigan ko doon, presidente ng mga runners club, marami po sa office na tumatakbo. At ang nakita ko lang pong lesson dito, pag tayo'y tumatakbo, nakakita na ba kayo ng race na tumatakbo? Yung mga tao tumatakbo. Yung iba nangunguna, di ba? Yung iba nasa huli. So kung ikaw ay tumatakbo, kung nakatingin ka sa ibang tao, meron taong nauuna sa'yo.
So, yung pag nakita mo yung mga nauuna sa'yo, pwedeng panghinaan ka ng loob, pwedeng ma-discourage ka kasi hindi ka makahabol. Pwedeng magkaroon ka ng envy, mainggit ka sa kanila. O kung ang tinitignan mo naman, yung mga taong nasa likod, yung mga malayo pa, pwedeng magkaroon ka naman ng complacency. Yung bang pwede ka magpapetik-petik kasi nangunguna ka na eh. O may pride na. Pwedeng pasukan ng kasalanan ng pride. So, hindi tayo pwedeng tumingin lang sa iba kasi madidisappoint tayo. Eh kung tumingin naman tayo sa ating sarili, pwede rin tayong ma-discourage. Bakit po? Kasi meron tayong sarili nating limitasyon. Doon po sa ating mga limitasyon, minsan po hindi natin makayanan. For example po, ano ba yung mga limitasyon natin? Yung mga kahinaan natin. Kung ang pinagdadaanan mo, sa example ko po, marami po nakakaalam na pinagdadaanan ko yung sakit na cancer. Pero it should not stop us from moving towards the race. So, minsan po, maraming mga pagsubok, pera. I'm spending millions sa aking treatment. Kung babayaran ko po lahat. But because I look unto Jesus, hindi ko nakatingin sa pera ko because madidisappoint ako, hindi ko kayang i-finance yung millions. But because I look unto Jesus, is my source. And I can tell you right now, ilang months na rin po, God has always provided. Abundantly. Hindi ako nagkulang. So, ang tingin ko po sa mga provisions ko, hanggang December lang. But I still have next year. Hindi ako nakatingin doon sa need. Nakatingin ako kay Jesus. Because the Lord has provided in the previous months until December, He will provide for the rest. He can heal me so that I don't have to spend. Amen? That's my blessed hope. Please be with me. I believe, kahit anong sabihin ng mga doktor, I have a God na imposible siyang magsinungaling. Dahil sinabi niya, mangyayari. Dahil sa kanyang mga sugat, ako po ay magaling na. Amen? So kayo rin po. Let's give the Lord a big hand. Yes, Lord. This is our faith. And we are one with the body of Christ for the glory of your name. But that sickness will not stop us from running the race. Amen? Lagi kong iniisip kapag nangihina na ako, pag napapagod na ako, tingin lang ako kay Jesus. Lord, my goal is to be with you for all eternity. Minsan nga, prayer ko, Lord, dumating ka na kaya? Ngayon na. Para I don't have to go through all these problems. Ang gusto ko lang, makasama ka. But in this hardship, yung mga pinagdadaan ng pagsubok, isa lang ang iniisip ko. I will finish the race. No matter what. I'm going to finish the race by His grace. Amen. So, kung tayo po yung nangihina, sabi po dito sa lesson natin, look unto Jesus. Lagi po, ano pong ibig sabihin ng looking unto Jesus? Tinignan ko po ibig sabihin ng looking. Looking is present, tuloy-tuloy. Keeping our eyes in a steadfast, intent, and continuous gaze. Ibig sabihin, pag tinitignan natin si Jesus, consistent, tuloy-tuloy ang pagtingin natin. At may intention. Hindi yung napalingon ka lang, nakita mo siya. Kundi intention, hinahanap mo siya. So kung may mga oras sa inyong pagsubok na hindi nyo nakikita si Jesus, hanapin nyo siya. And don't stop until you see Jesus. We need to look at Him. We need to see Jesus even at the most difficult situation of our lives. Kapag kulang na sa pera, tingin ka pa din kay Jesus. He is the source. Kapag naghihirap ka, tingin ka kay Jesus. He is the healer. He is the comforter. Whatever situation we have, we need to look at Jesus. At sabi po dito, si Jesus ang example natin. Who for the joy that was set before Him, He endured the cross, despising shame, and is now seated at the right hand of God. So ano po yung joy na tinitignan ni Jesus? Bakit nung nakapako siya sa krus for 6 hours, nung He was in terrible pain, He was psychologically beaten, nireject siya, kinutya siya. What made Him go through the difficulties? There is a joy
In the midst of the suffering, there is a joy that was set before him. And what is that joy? To obtain the prize, to bring many sons unto glory. That's Hebrews 2:10. Bringing many sons into glory. Sa ating pong mga pagsubok, walang pagsubok na masarap, di ba? Laging mahirap. Pero do you know that in the midst of sufferings, you can be joyful? Yung iba, pag nalaman nila yung case ko, naawa sila, nalulungkot sila. Yes, nakakalungkot yung sitwasyon. But I have the joy of the Lord. Because I look unto Jesus. Kung si Jesus na example ko, He went through so much suffering, how much more hindi ko magagawa, hindi ko matatanggap yung joy na yon. Sabi ni Jesus, it is finished. The work has been done. Tapos na. So, yung wheels of God's purposes, they are grinding everything out to the ultimate of what God has ordained and has spoken. Nothing can stop God's plan in our lives. Amen? Not the attacks of the enemy, not our present circumstances, nor our limitations. Nothing, just nothing can stop us from the love of God. Nothing can separate us from the love of God. And nothing can stop us from running. This is my challenge to you, my brothers, my sisters. Let us run the race with perseverance, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. There was a time I was in severe pain. Hindi ko mailakad yung pa ako, namaga siya and everything. Hindi ako makatayo. And then I meditated on Jesus. I looked at Jesus. Lord Jesus, you were hanging on the cross. You walked kilometers ang nilakad mo, and they were beating you. Ano ba itong nararamdaman ko compared to what you suffered on the cross? It's nothing, Lord, compared to what you have suffered on the cross. For 1 week, I could hardly walk. But praise God, the following week, I lost 5 pounds. Yung pala namagayin pa ako, 5 pounds of water came out of my body. And all of a sudden, nawala yung swelling, and I could walk again. Praise the Lord. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. We need to look at Jesus. No matter how difficult the situation is, no matter what the doctor says, how we feel, God has ordained it, God has spoken it, and it will come to pass. So I don't believe what I see, I don't believe what I feel, I only believe the Word of God. He will accomplish it. It will come to pass. Jesus is seated at the right hand of God, above all principalities. It means He is now in the absolute authority. The enemy, everything is under the feet of Jesus. And He is in complete control. Nothing to fear. Nothing to fear of death. Nothing to fear of want, nothing to fear of pain, because Jesus has done it all. So ito po ay napakahalaga sa atin. Can we look at the next slide, please? Oh, hindi na isama yata dito yung... I have an illustration of the race. Okay. Nandiyan ba yung race kanina? Ayan. Alam niyo ba yung kwento ng rabbit at saka ng turtle? Pambata ito, pero I was so blessed. Kasi nung binabasa ko yung book na No Cross, No Crown, tinanong doon, what is a rabbit Christian? So, na-curious ako, ano yung rabbit Christian? So, ni-research ko yung rabbit and turtle. Kwento ko lang sa inyo. Minsan, ang rabbit, alam natin ang rabbit, mabilis, tumakbo, nag-hack pa yan. So, kasama niya si turtle. Nagyayabang siya. Sabi niya, ang bagal-bagal mo naman, Pagong. Buti na lang ako mabilis. So si Pagong, nainis siya. Lagi siyang kinukot siya. Lagi siyang pinagtatawanan ni Rabbit. So minsan sabi niya, sige nga, Rabbit. Sabi niya, mag-race tayo. Si Pagong, hinamon niya si Rabbit. Magre-race sila. Di nagtawa si Rabbit. Anong laban mo? Ang bagal-bagal mo. Sabi niya, sige, race lang tayo. Sige, sabi ni Rabbit, pumayag siya. So nag-race sila. So sa umpisa, tumakbo na si Rabbit.
Expected, mabilis siya, di ba? Nung malayo na siya, yung tinitignan niya si turtle, si pagong, layo-layo. Kasi bagal-bagal paglakad. So sabi niya, magpahinga muna ako, napagod akong kakatakbo, mainit. Malayo pa naman yung kalaban. So, naupo siya, nagpahinga. Nakita na niya si turtle, si pagong dumadating. Pero sabi niya, kaya kong habulin. Mayabang eh. So, nagpahinga siya. Sa pagpapahinga niya, nakatulog siya. So, si pagong, lakad ng lakad. Nung magising siya, sabi niya, ay, ando na si pagong. Tumakbo siya ng mabilis. Malapit na sa finish line si pagong. Sinong nanalo? Si pagong, naghihintay na sa finish line pagdating ni Rabbit. So, naundawahan ko yung mensahe. Are you a Rabbit Christian? Are you a turtle Christian? Limitado si pagong sa bilis, pero slowly but surely. Steady ang lakad niya. Ano man ang kahirapan, ano man ang pagsubok, gusto man niyang magpahinga, pagod man siya, nainitan man siya, tuloy-tuloy. Si Rabbit, malakas, mabilis, may natural gift, pero complacent. Konting hirap lang, konting pagod, nagpahinga na, tumigil na sa race. Lumabas na sa race at nagpahinga. Kayo ba yon? Konting pagsubok, stop na sa church. Konting pagsubok, wala nang oras sa praise team. Konting pagsubok, wala nang oras magdasal. Ay, anyway, ahabol na lang ako. Ito po ang message of the story. No matter what your limitations are, keep steady. Run the race with perseverance, looking unto Jesus. Never, never stop. Never, never be discouraged because we have a prize to win, and that is what is important. So, sige, next slide po. So, we are to endure hardship as discipline. Natural po yung hardship. Huwag tayong gagaya kay Iso. Binenta niya yung kanyang birthright para lang makakain. Don't despise it. Don't despise hardship. It's part of life. Patindi ng patindi ang hardship. It has been spoken. Patindi ng patindi ang hardship. Huwag kayong magtaka na dumadaan kayo sa magtinding pagsubok. Titindi pa yan as the days are drawing near. So you need to be strengthened. Don't give up and faint. Huwag kayong manghihina. Kasi pag tumigil kayo, talo na kayo kagad. Rabbit Christian na kayo. Tumigil na kayo. Hindi kayo makakaabot sa finish line. Ang importante po, endure the discipline. You exercise your faith and your authority as sons of God. Exercise what Jesus has done. Remind yourself always what Jesus has done. Wala tayong temptation na hindi pinagdaanan ni Jesus. Kaya nauunawaan niya tayo. At tayo po kayang-kaya natin pagtagumpayan yan. And learn from your mistakes. Turn away from sins. Napakahalaga po yan. Next slide, please. So, for the discouraged, the defeated people of God, meron po ba sa inyo na nadi-discourage? Nadi-defeat? At the point of giving up on Christ? Sabi ni Jesus, ganito pangako niya, bakit ganito ang pinagdadaanan mo? Kasalanan ba ni Jesus na ganitong hardships ang pinagdadaanan natin? It has been prophesied. It has been spoken. All Christians will undergo hardship. We are in a race of agony. So, clear your mind. Don't question God when something wrong is happening. Don't question God for your sufferings. The important thing is, look to Jesus para mag-endure tayo, para matapos natin ang race. When I got born again, I remember, when I accepted Jesus, sabi ko po noon, no turning back, no turning back. I made a firm decision, no matter what, I will never turn my back from Jesus. And more than 30 years ago, after I made that promise, I've been through many difficult hardships. But I can tell you one thing for sure. I never turned my back on Jesus. I never questioned the Lord. There are times I feel discouraged, yes. There are times I feel weak. But I always draw my strength from the living God. And until today, I can stand here to testify to you, God is good.
And there is joy set before us in the midst of sufferings. So ano pong resulta ng discipline? For the time being, no discipline brings joy. It seems grievous and painful, but afterward, it yields a peaceable fruit of righteousness to those who are trained by it. So, let's just undergo the sufferings. Training lang yan parang sundalo, dumadaan sa paghihirap. But after that, there will be a peaceable fruit of righteousness. So, paano po natin tatanggapin yung fruit of righteousness? Next slide, please. Sige po, susunod. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level path for your feet so that the lame may not be disabled, but rather healed. Ano po sinasabi dito? Yung ating mga kamay na nangihina, palakasin. Yung mga tuhod na nanginginig. Ano kailangan natin palakasin? And then, pumunta tayo sa mga level path. So ano pong ibig sabihin ito? This is what I received from the Lord. Begin working for Christ. Yung arms natin, gusto nyo lumakas? You need to work for Christ. You need to serve God. Kahit ano man ang sitwasyon. Sabi nga ni Pastor Lucy, pwede ka mag-preach ng 2 hours. I cannot stand for 2 hours, Pastor Lucy. But I want to preach. I want to release the word of God. So, nothing can stop you from serving God. Diba? Not sickness, nothing. Not your difficulties. And then your feeble knees. How do you strengthen them? Begin praying. Pag hindi mo na kaya, punta ka na kay Lord. Huwag mo nang hintayin na hindi mo kaya. Para kaya mong tuloy-tuloy, lagi kang nakatingin kay Jesus. Lagi kang nagdadasal. And make your path straight. Don't venture in areas where your spiritual strength is insufficient. Kung kaalam mo na may pagsubok na hindi mo kakayanin, huwag mo na subukin. Diba? Like for example, mga temptations, don't go in areas na may temptation. And lastly, a kingdom that cannot be moved. Verse 26, basahin nga natin. At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth, but the heavens. And the words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken will remain. Ano ibig sabihin to? Sinasabi po ito ni Pastor Rocky nung buhay pa siya, yung founder natin. Nag-stick sa mind ko ito, kaya ako tumibay sa mga shakings. Sabi niya, I will shake the heavens and the earth. I will shake so that only the unshakable shall remain. Ano ibig sabihin? Sinasala, parang arena. Di ba? Yung arena, pag sinasala, lahat ng mga, lahat ng mga baganda, bumababa, di ba? Dito po, ang sinasabi ng Lord, yung mga bagay sa buhay natin, created things, kasama tayo doon. We were created by God. Yung buhay natin, kasama doon. Lahat ng heaven and the earth, uugain ng Lord. Itong mga pag-ugang ito ay ang mga pagsubok. The disasters, the famine, the earthquake, the financial problems, sicknesses. The Lord is going to shake us so that only the unshakable shall remain. After the shaking, ang matitira po, hindi na pwedeng i-shake. Sabi ko, Lord, kulang pa bang mga pinagdaanan kong shaking for 30 years? Sana po, Lord, after this shaking, the unshakable shall remain. Lahat lang ng unshakable ang matitira. So, we are receiving an unshakable kingdom. This is our goal. A kingdom that will never be moved. No more tears, no more pain, no more sorrow, but eternal joy in the presence of our God. Will you allow your sufferings to deprive you of the joy of being with Jesus for all eternity? Let us stand up. Let us pray. Sana po bilang mga Kristiyano, ituon natin ang ating mata kay Jesus. Matanggap natin ang mensahe niya ngayong umagang ito. Ama sa langit, close your eyes and talk to your Father. Talk to Jesus. As you close your eyes, look at Jesus. Lord, patawad po sa mga kabigatan ko, sa mga kasalanan ko, sa panghihina ko, Panginoon. Sa pagtatanong ko sa iyo, sa kawalan ko ng pananalig, patawad, Panginoon. Narinig ko pong yung salita ngayong umagang ito.
Ito pala pong kahirapan na aking pinagdadaanan ay dala po na nandito ako sa isang takbuhin sa lupang ito. Lord, kasama po ang mga kahirapan. At sabi mo po, Panginoon, ang aim po natin ay ma-please ka po sa akin sa kabila ng mga kahirapang itong aking pinagdadaanan. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang aking mga hardships, ang aking mga pagsubok na pinagdaanan. Lift your hardships. Lift your cares to the Lord right now. Surrender everything na nag-hinder sa inyong race with Jesus. Just surrender whatever is stopping you from running the race with perseverance. Lord, I lift up to you illnesses, Lord. And I pray for your healing grace. I lift up to you financial bondages, that there will be prosperity, Lord. Lord, tinataas namin sa iyo ang mga pagsubok, mga relasyon namin sa pamilya. Lahat po ng mga kabigatan, ang trabaho ko, Panginoon, lahat po ng nagpapahiwalay sa akin sa iyo, na nagbibigay ng panghihina sa aking buhay espiritual. Tinataas ko po sa iyo ito, Lord, upang maging magaan ang takbuhin. Ayoko na pong dalhin ang mga pabigat na ito sa aking buhay. Tanggapin mo, Panginoon. At nakatuon ang aking mata sa iyo, Jesus. Lagi po akong nakatingin sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang source ng lahat ng biyaya. Lahat ng mga pangangailangan ko, ang kagalingan, provision, kalakasan, Panginoon. Nakatingin po ako sa iyo, Jesus. Tulungan mo po kami na maging matyaga at magkaroon ng desisyon ngayong araw na ito. No turning back, Lord. I will run the race, Lord, with perseverance. Matyaga po akong tatakbo sa race na to. Hindi mo matatapos ang race na to dito sa lupa, Panginoon. Kundi ang goal ko ay makasama ka sa iyong trono, Lord, for all eternity. And so, Father, thank you. Thank you for your word today. I receive your joy in the midst of sufferings. Oh, the joy of the Lord is your strength. Oh, receive the joy of the Lord. Receive your healing. Not just the healing, Lord, but I want you, Lord Jesus. Nothing can compare with the joy of seeing you, Lord Jesus. I am destined to win, and I will decide to finish the race, Lord, to receive the reward. Hallelujah. Receive your victory right now. Oh, pray in the Spirit until the rivers of living water will well out of you. Receive the joy that comes from the Lord. Lord, nothing can separate me from you, Lord. No circumstances can stop me from running the race. Yes, Lord, strengthen my feeble arms and my knees. Palakasin mo ang aking mga arms, Lord, na tuloy-tuloy po ako magsisilbi sa iyo. Tuloy-tuloy ako magpapapuri sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay maluwalhati sa aking buhay. Tuloy-tuloy akong mananalangin at tatanggap ng kalakasan. Hallelujah. Oh, I receive your joy, Lord. The joy that was set before him, Lord. He endured the cross, despising shame, and is now seated at the right hand of God. That is the goal, to be seated at your right hand in heaven. And I will not stop, Lord. I will not trade anything for that blessed promise of being with you. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, tawagan ko po yung mga, sige po, you may sit down, yung mga newcomers. You want to receive the gift of salvation, it is being given now for free. Morilyn Idse, Lilibet Panganiban. Punta po kayo dito sa harap. Itong dalawa, si Morilyn and Lilibet. Inaalok po sa inyo ng Panginoon itong gift na to. Kung sino man po ditong nais tumanggap ng gift of salvation, please come forward and receive this from the Lord. Mahal po kayo ng Panginoon. At iniaalok niya po sa inyo ang kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Siya'y namatay upang tayo mabuhay. Siya'y naging kasalanan upang tayo mapatawad sa ating kasalanan. Nais niyo po ba tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay ninyo ngayong umagang ito? Buksan po ninyo ang puso ninyo at papasukin si Kristo.
So kung ito pong nais niyo, sumali po kayo sa isang maikling panalangin na may pananampalataya. Close your eyes and pray to Jesus. Panginoon, Jesus, patawarin mo po ko sa aking mga kasalanan. At ngayong umagang ito na gusto ko pong tanggapin, Panginoon, ang kaloob mo sa akin na kaligtasan kay Kristo Jesus. Binubuksan ko ang aking buhay sa iyo, Jesus. Pumasok ka po at maghari sa akin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, nais ko pong makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo po ako sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ipagkaloob mo po ito sa akin, ang kalakasan na manatiling matapat bilang anak mo, aking Ama, upang ako'y makatanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. God bless you and welcome po. Welcome.